sobrang sarap sa feeling. Sa una, nakaka-overwhelm. Sa una, nakakapagod kasi bigla na lang hindi ka responsable na sa buhay mo lang. Kumbaga meron ng isang tao pa na nakadepende sa'yo. Lalo pa, syempre, kapag ikaw yung nanay, di ba, sa'yo naman talaga aasa si baby. Like yung breastfeeding, ganyan. Tapos, kailangan ni baby yung mismong warmth ng yakap mo. So, at first, nakaka-overwhelm, nakakapagod kasi ang dami nung sleepless nights, ika nga. Tapos, meron ka pang postpartum, parang ang hirap na pagsabayin. Pero, dahil sa love mo, sa baby mo, nakakaya mo siyang gawin. From Laguna, bumabiyahe ako every 3 days papunta dito sa Cavite, sa Tagaytay. Ang kailangan mo lang talaga kasi dyan, mind setting. So, bago pa matapos yung aking maternity leave, mina-mindset ko na kaya ko siya gagawin kasi para din sa baby ko. So, kaya ko siya gagawin na titiisin ko yung may days na wala ako, na ang kapalit naman nun is yung days na buong buo ako nandun sa baby ko. So, masasabi ko rin na nababalance ko yung work and life, no, bilang isang nanay. Kasi syempre, marami din tayong responsibilidad sa bahay, responsibilidad kay baby. Ito yung pangarap ko sa buhay. So, kaya ako nag-aral, kaya ako nagtapos, kaya ako pumasok ng training center. Kasi gusto ko ma-achieve yung pangarap ko na maging isang bumbera at yung pangarap ko na maging isang nanay. So, thankfully, hindi ako pinagkaitan ng tadhana, hindi ako pinagkaitan ni Lord, at parehas siyang ibinigay sa akin. At thankfully din, sobrang blessed ako na lahat ng nakikilala ko is sinusuportahan ako sa pagiging nanay at bumbera ko. So, parang isa sa pinaka hindi ko makakalimutan sa motherhood. Kasi para sa akin, mag-start yung motherhood the moment na malaman mo na may baby ka na na pregnant ka na. So, sobrang sarap sa pakiramdam. Sobrang parang blessed ka. Kasi yung life, isa yun sa pinaka-greatest blessing ni God So, for me, isa yun sa pinakaunang milestone ko sa motherhood. And then, syempre, yung naipanganak ko na si baby, yung unang smile ni baby sa akin, talagang, kapag ngumingiti siya, parang feeling mo, lahat ng pagod mo, lahat ng hirap mo, lahat ng sakit na naranasan mo, sobrang worth it. Tapos syempre yung first birthday niya, ayun, sinelebrate namin kasama yung family namin. Tapos sobrang thankful kami kasi healthy si baby nung nag-1 siya. Tapos syempre, thankful ako kay God kasi meron akong katuwang sa pagpasok ko sa motherhood journey ko. So, shout out dun sa husband ko, Mr. Allen Angustia. So, credit sa'yo na hindi mo ko pinabayaan, na palagi mo akong sinusuportahan sa kung ano man yung mga kailangan kong gawin bilang nanay. At syempre, yung mother nung husband ko, yung parents niya, kasi talagang safe, sure ako na safe si baby every time na nasa work ako. So, salamat sa pagtulong nila sa amin na palakihin si baby. Ang hirap kasi nasanay ka na gabi-gabi siya yung katabi mong matulog. Ilang araw din na sa kanya lang umikot yung buhay mo. Pero sabi ko nga, lahat ng struggles na pinagdadaanan ko is para sa kanya yun. Kaya
kailangan kong tatagan yung loob ko kahit ang lungkot-lungkot nung hindi ko siya nakakasama. Tapos, pinipilit ko na lang na ibaling na lang yung attention ko o yung focus ko sa ibang bagay. Kasi, iniisip ko na lang na mabilis lang naman yung duty. Tsaka, para sa amin yung ginagawa ko. Saludo ako sa lahat ng working moms. Kasi, pinipilit natin na makatulong sa lahat ng bagay na kaya nating itulong. Na despite sa lahat ng pagod, sa lahat ng puyat, pinipilit pa rin natin na makatulong financially. So, sa hirap ng panahon ngayon, nagiging wise tayo at sinasakripisyo natin yung precious times na kasama sana natin yung anak natin para makapagbigay ng mas magandang future sa kanila, para makapagbigay ng kung ano ba yung kailangan at mga gusto ng anak natin. So lahat naman ginagawa natin kung ano yung kailangan natin at yung para talaga sa anak natin. Message naman sa mga stay-at-home moms. Mas saludo kami or mas saludo ako sa mga stay-at-home moms kasi pinilit nilang kalimutan yung sarili nilang mga pangarap, yung sarili nilang kagustuhan na kung ano ba yung gusto nilang maging bukod sa pagiging nanay. Na mahirap, no? Napakahirap na maiwan sa bahay na ang kasama mo lang anak mo. Although, masarap sa feeling na nakikita mo lahat ng milestones ni baby, nakikita mo siya araw-araw, kasama mo siya araw-araw. Pero alam ko, deep inside, mahirap. Kasi, ang hirap na yung buhay mo umiikot lang, araw-araw, paulit-ulit na lang yung ginagawa mo. Minsan, hindi talaga maiwasan yung na ma-burnout ka, na ma-stress ka. Kasi yun at yun lang din naman yung nagagawa at nakakasama mo sa araw-araw. Kaya, believe kami sa katatagan ng mentality nyo, yung katatagan ng loob nyo, na buhayin talaga sila na kayo mismo. Kumbaga sa pagiging hands-on nyo mismo sa mga anak nyo na lahat kaya talagang gawin ng isang ina. So lastly po, shout out sa lahat ng nanay na kasamahan ko dito sa Bumbero na talaga namang sobrang kumbaga supportive kami sa isa't isa. Talagang meron kaming motherhood na tinatawag dito sa estasyon na talagang considerate kami sa bawat isa, sa bawat kananay namin dito. At syempre, sa lahat ng nanay ng mga poging bumbero namin dito at sa mga asawa ng mga poging bumbero dito, shout out po sa inyo. Happy Mother's Day to all po. Para sa isang ina na bumbera, isang taus-pusong saludo sa iyo. Ina na hindi lang tahanan ang nililigtas, kundi pati buhay at ari-arian ng iba. Ang iyong tapang sa harap ng apoy ay kahanga-hanga, at ang iyong pagmamahal bilang isang ina ay walang kapantay. Sa bawat pagsuong mo sa panganib, dala mo hindi lang ang lakas ng loob, kundi ang pusong puno ng malasakit. Isa kang tunay na huwaran sa pamilya mo, sa iyong mga anak, at sa buong sambayanan. Maraming salamat sa iyong sakripisyo, serbisyo, at walang kapantay na dedikasyon. Mabuhay ka, ina na bumbera.